Napabuntong hininga siya. She was thinking the same thing lately. Why? Tama kasi ito na malungkot siya at pakaramdam niya ay nagtatago siya kahit wala naman siyang kasalanan. Sa totoo lang, Tia, iniisip ko rin po talaga iyan. Nag-iipon lang po ako ng lakas ng loob para kaharapin ulit si Bernard. Kasi nung huli, takot ako at magulong isip ko. Natatakot ako na baliktarin niya ako at makadamay pa ako na ibang taong inosente. Si Red lang naman talaga ang inaalala niya. Baka kasuhan siya ni Bernard, kadamay doon si Red. Kaya ang kanyang desisyon ay parating nauuwi sa pag-iwas na lang at pagtatago. Yun lang. Kaya yan ang meron siya sa pamilya ni Red. Kahit na ginamit na nga niya iyon, ayaw na niyang dagdagan pa ang lahat ng kanyang pagkakamali. It was so hard for her. Mabuti sana kung siya lang ang involved. Ang problema ay hindi. Anong kapal naman ang kanyang muka, nakalad ka rin ang pangalan ni Red sa korte bilang kanyang kabit. Napabuntong hininga ito sa sinabi niya. Yan nga rin, ang isa pa namin na iniisip. Napakahirap na manimbang sa dapat na gawin lalo na at siguradong madadami ang sinasabi mo lalaki na bumili sa'yo. Malala pa ay makasuhan pa siya ng ibang kaso sa oras na malaman ng korte na binili ka niya. Napapikit siya nang maramdaman niyang sumakit na naman ang ulo niya. Tuso si Bernard, alam niyang hindi iyon patatalo sa kanya. Lahat ay gagawin noon lalo pa at malaki ang inggit ng lalaki kay Red. Huwag mo na isipin yan. Basta saan ba't ibibigay sa'yo ng Diyos ang tamang daan para sa lahat? Pwede siguro, Tia, kapag pamilyadong taon na si Red at lumipas na ang maraming taon. Pwede na ako mag-file ng legal separation. Magkaroon man ng investigasyon, wala na rin naman na makukuha si Bernard ebidensya sa mga sinasabi niyang panlalalaki ko. Ngayon, bago pa lang ang lahat kaya sobrang lakas ng loob niyang gamitin laban sa akin. Sanay na rin naman na po ako dito. Tumungo si Hilda sa kanya. Basta nandito ka, walang pwedeng manakit sa'yo. Salamat po, Tia. Sabi sa kanya ng Ate Rose niya pabalik-balik si Bernard sa upahan at hinahanap siya. Sinabihan daw noon ang lalaki na huwag magkakamali na pumunta sa Bicol dahil baka umuwi daw iyon sa Maynila na walang ulo. Kahit na may mga tauhan daw iyon, hindi nun masisindak ang mga kamag-anakan nila. Maghintay lang iyon ng pagkakataon dahil babalikan niya ang lahat at siya ang tatapos sa kung anumang meron sa kanilang dalawa. Kapag dumating ang araw na iyon, sisiguraduhin niyang iyon ang mapapahiya sa lahat. Naniniwala siya na may tamang panahon sa lahat ng bagay sa mundo at ibibigay iyon ng Diyos sa kanya. Tulad ng pagbibigay ng Diyos sa kanya na isang regalo na hindi niya inaasahan. Ang bata sa kanyang sinapupunan. Walang nakakaalam na buntis siya. Noong isang araw lang niya nalaman dahil nagkakaroon siya ng kakaibang kutob sa mga sintomas na nararamdaman niya. Nag-search siya sa internet at nang mag-match ang lahat sa sintomas ng pagbubuntis, pumunta siya sa center at nagpa-test ng ihi. Positive ang resulta at nakatala na siya sa Rural Health Center. Naluha siya nang malaman niya na buntis siya. Natakot siya dahil mag-isa siya. May ebidensya si Bernard sa panlalalaki niya. Hindi niya alam kung paano siya nabuntis kasi umaasa siya na hindi siya bubuntisin ni Red. Pero dahil masyado na rin siyang attached sa binata ay hindi na rin niya naisipan pa na magtanong o magpaalala. Pero sa kabila ng positibong resulta tungkol sa pagbubuntis niya, tinanggap niya ng buong puso iyon at handa siyang magpakatatag para sa kanilang mag-ina. Her baby added so much courage and strength to her. Her baby is a blessing. Ngayon ay may dumating na trabaho sa kanya. May mabait siyang manager na nang sabihin niya na buntis siya ay ihahanap na lang siya na ibang posisyon kapag lumaki na ang tiyan niya. Red was back after a month of attending special meetups held in Australia. It also served as his vacation, his best way to move on. Iniliko niya ang sakyan papasok sa gate ng Pentes Mansion. Diretso siya sa loob at itinigil yun sa mismong harapan ng main door. Kasunod niya ang sasakyan ng bayaw niyang si Jackson. Magkasama silang dalawa sa Australia dahil ito ang hawak ng branch doon. Nandoon na din si Rika at ang mga bata. Naiwan na doon. Sinamahan lang siya pabalik ni Jack para asikasuhin ito ang ilang mga papeles. Babuela! Magiliw na bulalas niya ng plastera na magandang ngiti ang labi at makita si Carmencita sa may pintuan. Naka-wheelchair. What are you doing here? Tanong niya sa lola na nakatingala sa kanya. I'm waiting for my apo. Have you seen him? Sino, Babuela? Yung pinakagwapo at pinakamacho mong apo?
Ngisi niya kaya nangingiti rin ang ina niyang papalapit naman. Kasunod ang daddy niya. Tumango si Carmen. And his wife, yung magandang babae sa ospital. Halos mapalis ang ngiti niya at saka siya napahugot ng hininga. Yun nga ang ipinunta niya sa Australia. He even tried dating different women pero ang sumatotal ay nauuwi siya sa pang-iindyan. Hindi na siya sumisipot sa usapan. Tuluyan siyang nawala ng gana sa babae at kahit na sa sex ay para na siyang nakalimot. Puro trabaho ang inatupag niya doon para huwag na niyang maalala si Kayla pero hindi nagbago ang naramdaman niya. Ibinalita sa kanya ni Helen ang mga nangyayari na pinagpapiyastahan siya dahil kaladkad na Bernard ang kanyang pangalan sa madla bilang isang bilyonaryong kabit ng janitress. He remained silent. There had been speculations that their rumor was true because of his silence. Hindi na lang niya pinansin iyon. It's me, Buwela. It's Red. Anya na lang sa matanda saka ito hinalikan sa noo. Nasaan ang asawa mo? Diyos ko, wala naman siyang asawa. Nasa tadyang ko pala, hindi ko pa nahuhugot. Biro naman niya kaya hinampas siya nito. Nalapitan niya ang mga magulang at hinalikan iyon parehas dahil natatawa si Lander sa mga kalokohan niya. Mom, may pagkain? Tanong niya kaagad sa ina dahil parang pinagmamasdan siya nito ng husto. Of course, hindi ka ba kumain? Parang pumayat ka. Hinaplos na Helen ang mga braso niya. He barely eats, Mom. Sumbong naman ni Jack kaya nakagat niya ang labi. Isinumbong pa siya ng bayaw niya talaga. At bakit? Gusto mo bang magkasakit? You should eat on time. Kapag ikaw nag-ulcer, naku anak. Inakbayan ito ni Lander at hinalikan sa sentido. Kakain na siya, Mommy. Huwag ka na mag-alala. Son, you better listen to your mom. Unless broken-hearted ka pa rin kaya hindi ka makakain. Tumawa si Jack pero naiiling siyang tumaliko dahil sumakit ang puso niya. Dumiretso siya sa dining room. Nandoon ang mga pagkain sa ref, mga nakaimbak na hindi naman nauubos. Kumuha siya ng kahon ng pizza at inilabas niya. He just stood in front of the table and opened the box. Iinitin ko muna. Anang ina niya na pumasok sa dining. Kinuha nito ang pizza niya at lumipat ito sa kabilang kwarto, ang kusina. Sumunod siya rito, tahimik. Kumusta ka anak? Helen asked when she placed the pizza in the oven. Okay naman, Mom. Is that really how you're doing right now? Naupo siya sa upuan at pumuntong hininga. Ayaw niyang aminin ang nararamdaman niya dahil ayaw niya talaga ng may kahati. Napuno ang puso niya ng matinding inggit kay Bernard. Ibinenta ni Kayla ang sarili sa kanya para sa lalaking iyon. Hindi ba't napakalaking pagmamahal noon para kay Bernard? Siya? Ano siya? Isa siyang kabit at isang buwan lang halos na nakasama. Siguro naman ay totoong minahal siya ni Kayla pero alam niyang hindi tutumbas sa kung anong pagmamahal noon sa walang hiya niyang kaaway. It's been a month already and nothing has changed with the way he feels for her. He still loves her. Damn it. Pakaramdam niya may nag-uudyok sa kanya na tanggapin na maging kabit na lang siya. Hindi naman siya ganoon kababa pero may pagkakataon na dinadaig siya ng damdamin niya. She was kind. That's all he knows. Hindi malaswang babae si Kayla, alam niya. Kahit na kay Patricia ay sinubukan niya ibaling ang atensyon nang magparamdam iyon sa kanya na willing iyon na makipag one night affair sa kanya. Pero hindi kinaya ng kanyang sistema. When she kissed him at the parking lot and he kissed her back, he felt like he was cheating. He stopped and disregarded the woman for a warmer. He never wanted to have sex with anyone. Iyon ang kanyang naramdaman kaya nagtrabaho na lang siya para may mapaglibangan siya at makalimot siya. Pero nakalimot ba siya? Do you still love her? Tumango siya. Magagalit ka dahil mahal ko ay may asawa na. Ako ang unang lalaki sa buhay niya, Mommy. Hindi naman ako pangalawa. Kung nagbalikan na sila, hindi ko alam pero tanga na siguro ako. Magpapari na lang ako. Tumawa si Helen sa sinabi niya saka umiling, ipinag-cross sa mga braso sa dibdib. Have you heard her reasons why? Wala akong balak. Ang alam ko, ayoko na may kahati. Gusto ko ako lang. But when I left, I felt really empty. I couldn't sleep. I couldn't eat. I couldn't even smile. Living a life without her felt like I was living in outer space. Yun? Tango niya, saka lumabi. Nakatingin pa rin siya sa mommy niya at kung sasermonan siya nito, why not? Kahit pasapakin siya nito ay okay lang. So ano sinasabi mo ngayon anak? Tanong pa nito sa kanya.
Na okay lang sa'yo na may kahati ka? Si Bernard, ganun ba? Ewan ko, Mommy. Parang bata na sagot niya. Sabi ng daddy mo, mukhang mabait yung bata. 2 beses na niyang na-encounter si Kayla? He nodded. Unang beses daw ay muntik mabangga ni Don Claudio. Lumipad ang mga mata niya sa ina niya. Was that her? Sabi ng daddy mo eh. Tapos, nung ipinasundo mo sa kumpanya, she was polite and she looked so happy at that time. Hindi naman daw mukhang malungkot. Di ba kayo na nun? Tumungo siya ulit. Inilabas nito ang pizza mula sa oven at ipinatong sa island counter. Ayoko maging konsentidor na ina. Pero galing ang daddy mo sa ganoong setup noon. Perhaps, you're like me. Ako nagtiis ako na kasama ng dad mo ang dati niyang asawa na nagpanggap na buntis kahit na sobrang nasasaktan ako na magkasama sila. Inisip ko na kailangan ako ng daddy mo. Pinanindigan ko ang pagiging kabit, anak. Pero yun ang pinakatamang ginawa ko sa buhay ko kasi alam ko mas kailangan ako ng daddy mo sa mga panahon na iyon. You never asked her if she needed you. I asked her if she had loved me. Iba yun. Nakangiting sagot nito. Hindi ka naman nag-open up sa akin kaya hinayaan na lang kita na alamin ang gusto mo sa buhay mo. Pero heto ka, payat at malungkot. Anong kailangan mo sa buhay mo? Si Kayla. Mali ba ako, Mommy? Tama ka rin naman. Tama naman na hinahanap mo ang sarili mo. Mahirap nga naman na mag-commit ka sa isang relasyon na hindi ka maniniwala sa partner mo kasi sa umpisa pa lang nagsinungaling na siya. Pero malamang may dahilan siya. Ang dahilan niya, mahal niya si Bernard ng sobra kaya niya ibinanta ang sarili niya sa akin. Galit na sagot niya. That's jealousy. Helen laughed. Kumusta naman sila ngayon? Tanong pa nito kaya napatingin siya. Wala siyang alam. Hindi siya nagtanong kanino man dahil ayaw niyang masaktan. Ang alam lang niya, nagbalik na si Bernard. Malamang magsasama na ang dalawa dahil yun naman ang dahilan kaya sila nagkakilala ni Kayla para mahanap ang De La Vega na nagpapanggap. May sinabi si Ricky sa daddy mo. May napagmasdan si Ricky kay Kayla noong araw na sinamahan daw na mag-blotter. Na lumitaw na ang asawang nawawala. She was mad. So mad at her husband. Umiiyak daw yun at parang may hindi matanggap sa sarili. Na ang sabi lang daw kay Ricky ay nagkamali ng pagkakakilala sa taong minahal. Hindi raw pala nasusukat ang pagkakakilala sa tao sa haba ng panahon dahil meron daw kahit ilang linggo pa lang. Tunay na tao na mabait at may respeto sa babae. Ikaw ba yun? Hindi siya nakaimik. Kumustahin mo siya. Wala namang masama. Kahit sa kaibigan niya para malaman mo. If she loves you and you love her and if she needs you, fight for her. May annulment na anak. Kung alam mong mas magiging mabuti kang karelasyon niya, bakit mo siya ipauubaya sa taon sinaktan lang siya sa mismong araw ng kasal nila? That is, kung handa ka nang tanggapin siya ulit at hindi mo na siya susumbatan sa nagawa niya. Kasi kung ulit-ulitin mo lang ang pagkakamali niyang iyon ako, let her go. I am a woman too. Simple sa inyo ang babae, pero sa amin, bihiraan ng lalaki na kinakatilang. Mostly, may malalim na dahilan ng lahat at galing yun sa puso. Ako naman, kung kaya niyang patunayan ang sarili niya sa iyo na mamahalin ka niya at hindi ko sasaktan, okay na kami ng daddy mo. Nakangiti nitong sabi sa kanya. Tumango siya. I'll think about it, Mom. I'll feel myself. Ako naman ang lalaki. Ako talaga ang gagawa ng aksyon. Yan ang fantas. Bulalas naman ang daddy niya na pumasok sa pinto. Mayabang si Claudio. Mayabang si Bernard. Gusto mo bang sa ganun makasama si Kayla? Hindi ako magtataka na kung ganoon ang ugali nila. Manlalalaki yun sa hinaharap kapag sobrang nasaktan na. Ikaw, kaya mo ba na sa iba siya mapunta? Inakbayan siya ng ama at tinapik sa balikat. We are not pursuing you to do the wrong things in life, but since you're a good person, alam namin na hindi ka bibigyan ng Diyos ng maling tao. You will feel it in your heart, son. Napaka-timid ni Kayla para sa isang Bernard de la Vega. Baka isang araw ay itulak na lang yun na maglolo sa pagbobold. You have my blessing, son. Kung anong desisyon mo, kung sino, as long as you settle everything with legality, go for it. Mahirap na pilitin mo ang sarili mo sa ibang babae dahil baka magsisi ka rin sa huli. Look at my history. Look at your moms. We're used to rumors, gossips. Ano pa ba? Hindi naman mga chismoso ang gagawa ng buhay mo kung hindi ikaw lang.
Thanks, Dad. Anya naman at parang gumaan ang pakiramdam niya sa mga sinasabi nito. Sa totoo lang hindi pa rin niya talaga tanggap na may kahati siya. Nagsaselos pa rin siya at tama ang mommy niya na kung isusumbat lang niya iyon, bakit pa niya babalikan? Lalo was smiling ear to ear when he saw him. Kapapasok lang niya at galing siya sa mansyon. Hinarap niya sa Melo at nagyakap silang dalawa. Welcome back, Sir Red. Thank you. Parang isang taon akong nawala. Anya rito at hindi naman ito umimik. Medyo ngumiti lang ng alanganin. Maya-maya ay bigla na lang na nag-alarm ang aparato sa may entrance ng floor building. Napalingon siya at agad na tumingin sa gawi na iyon ng alarm. Napakunot noo siya nang makita niya na paulit-ulit na idinidikit ni Berna ang cord sa machine, kaya wala din naman tigil ang aparato sa pag-alarm. Tapos kumamit iyon sa ulo. Just come here, he commanded. Pinagtitingin din iyon ng mga empleyado pero tumuloy na iyon. Kakamot-kamot sa ulo. Kung si Kayla ay kulang ng isang bagsak sa utak, ito malamang ay 3 bagsak. He smiled inwardly, remembering the first time he met Kayla. Hinalikan noon ang pantalon niya na para bang siya si Buddha. Pwede ko po ba kayo makausap? Tanong ni Berna sa kanya. Good morning po pala. Let's talk inside my office. Anya naman matapos ang ilang segundo ng pag-iisip kung gugustuhin ba niya itong makausap. Alam niya na kapag may Berna, may Kayla. Pero nauna pang bumukas ang bibig niya kaysa makapag-isip siya. Luminga muna ito sa paligid bago pa sa kanya sumunod. Nakita niya na nagtitigan ang dalawa ni Melo bago sa kanya tuluyang dumikit sa Berna. Iminawastra ni Red ang mesa niya sa gitna ng opisina. Lumapit din naman siya at naupo sa silya niya. Sit down, he said. May inilabas itong sobre mula sa bulsa nito. Hindi naman ako mapapachismis na kabit kayo, no? Anito at hindi niya alam kung mabubisit siya o ano. Pasensya na po. Anito sakay sunulong ang sobre sa kanya. He looked at it and furrowed. What's that? Isang buwan na po ito naghihintay sa inyo, sir. Ipinabibigay po ito ni Kayla. Pero po ito. Muling lumipad ang mga mata niya sa mukha nito. Pera? Why, nasaan siya? Bakit hindi siya magsoli sa akin? Nag-resign na po siya isang buwan nang nakalilipas. What? Gulat na tanong niya kay Berna. What resign? She didn't tell me. Break na po kayo nun, sir. Jesus. Napasandal siya sa upuan at saka napapikit. Ang isipin pa lang niya na isinulan ni Kayla ang pera at nawalan iyon ng trabaho. Parang dinurog ang puso niya sa awa. Pero sandali. Baka iyon ang gusto ni Bernard. Nagmulat siyang muli. Ipinasusoli niya po iyan dahil hindi niya raw kayang gamitin. Bakit po hindi niyo alam na nag-resign siya? Hindi po ba sinabi ni Ma'am Patricia? Walang pagdadalawang isip nga raw po na pinirmahan ng kababataan niyo eh. Ako ang dapat na pumirma. Mariin na sagot niya at sukat doon ay namuo ang inis niya kay Patricia. Totoo ba yung sinasabi mo? Mainit ang ulo na tanong niya sa babae. Naku, opo. Ipapulis niyo po ako kung hindi totoo. Si Kayla po mismo nagsabi sa akin na sabi raw ni Ma'am Patricia, ibinigay niyo na sa kanyang karapatan sa mga under niya. Hindi siya nakaimik pero wala siyang sinabi na ganoon. Yung pag-broadcast po ng ex niyo nakabit kayo ni Kayla, alam niyo po ba? Dahil wala siyang alam. Walang sinasabi sa Melo sa kanya na kung ano man. Mukhang hindi niyo po alam. Wala din po siguro alam si Sir Melo. Umuwi na po si Kayla sa kanila, sir. Hindi po siya nakasama sa mister niya. Ako na po magsasabi kasi yung kaibigan ko po nakakaawa na ng sobra. Ayoko po sana na makialam pero isang buwan ko na pong pilit na isinesara ang bibig ko. Pero hindi ko na po matitiis ngayon na kayo ang kaharap ko at parang tulog kayo sa pansitan. Nakagat niya ang labi. How dare this woman speak to him like that? But this is Kayla's best friend. Pakiramdam niya ay may karapatan nitong makipag-usap sa kanya na parang normal na tao lang siya. Mahal po kayo ni Kayla. Ayaw niya kayo madamay pa sa gulo nila ni Bernard kaya mas pinili niya na manahimik na lang at makipaghiwalay na rin. Sinaktan siya ni Bernard. Maluhaluhang kwento nito kaya napatitig siya sa mukha ni Bernard at nahigit niya ang paghinga. Umuwi na po siya sa Camarines, sir. Ang uling balita ko po sa kanya ay kagabi. Dahil akala niya ay last week. Kagabi lang pala. Parang gusto niyang basagin ang mukha ni Bernard dahil sa pananakit noon kay Kayla. Na-hired po siya na sales lady sa SM, Naga City. Nasa Calvin Klein, sir.
Napabuntong hininga si Red at sinulya pa ng pera sa ibabaw ng mesa niya. Bakit niya isinauli ito? She should have just cut it for her personal use. Hindi naman po kasi niya ipinagbibili ang pagmamahal niya. Hindi na lang po siya nagpaliwanag kasi gusto na rin niya na matapos na ang lahat kasi takot siya kay Bernard. Ano nakakatakot sa demonyong iyon? Tanong niya sa isip. Hindi siya doon natatakot. Nakipag-iwalay lang siya kay Kayla dahil selfish siya sa pagmamahal. Gusto niya ay solo lang siyang mahal ng babae mamahalin niya pero kung ganito ang nangyayari, kahit na hindi pa siya handa na magtiwala ulit, hindi niya pwede mapabayaan si Kayla. Thank you for your concern. Pwede ka nang bumalik sa trabaho. Anya si Janitress na tumango naman at tumalikod na rin. Napatitig siya sa sobra na naiwan sa kanya. Dinampot niya iyon at binuksan. Napakunot noo siya nang makakita ng isang maliit na papel sa loob na parang pinunit lang sa isang maliit na notebook. Salamat sa respeto at kabaitan. Patawad. Hindi kita makakalimutan. Para siyang maluluha sa napakasimple mga salita na iyon. Bakit hindi niya alam pero parang hinaplos ang puso niya. Ramdam niya na may malalim na pinanggagalingan ng mga salita na iyon. Sa puso ba iyon ni Kayla? Kumurap siya at itinago ang sobre sa loob ng kanyang coat. Pinindot niyang intercom. Melo, come here, he said. Maya-maya bumukas naman ang pintuan at pumasok sa Melo. Don't you know about Kayla's resignation? Diretsong tanong niya sa kanang kamay. I don't know anything about it, sir. Your girlfriend didn't mention it? Umiling ito dahil nagdududa siya. Nililigawan ni Melo ang kaibigan ni Kayla, alam niya. Hindi po siya, sir, nagkukwento sa akin. She's very private about their friendship. Baka po utos na rin ni Miss Kayla. Patricia sent the resignation. Hindi ba iniakit sa iyo? Tutok na tutok ang mga mata niya dito at para itong nagulat na palaka dahil lumaki ang mga mata. Hindi po, sir. Napatiimbagang siya. Gusto niyang komprontahin si Patricia pero dahil mabigat ang problema noon sa pamilya, ay palalagpasin na muna niya. How about Anne's announcement here? May alam ka ba? Ask Bernadette about it. I will never tolerate such actions inside the company. Damn it. Ako ang may-ari nito. Walang sino man ang dapat na manira sa kahit na sino sa loob ng kumpanya ko. Galit na aniya. I don't ever want to see her face here. Yes, sir. I will investigate. I will order the guards not to let her in when she comes here. And make connection with them. I will never find Toda anymore. Terminate the validity of the contract. Yes, sir. Alis ako. Aniyang tumayo at inayos ang coat niyang suot. Saan po kayo pupunta, sir? May susunduin. Anya lang at saka nalagpasan si Melo nang siya ay mag-umpisang humakbang papaalis. Take care, sir. Stand by for further instructions about Patricia. Melo, hindi ko pa alam gagawin ko. Yes, sir. Tuluyan siya lumabas sa kanyang opisina at napatingin siya kaagad sa intercom na Melo na tumutunog at umiilaw. He pressed it, seeing the guard in the lobby from the screen of the device. Hindi siya nagsalita. Boss? Animang Philip sa kanya nang makita siya noon sa sariling aparato sa lobby. Inigahan na po sa inyo, boss. Si Rosemary daw po siya. Rosemary? Pangan? Sabi ng babae. Rosemary Pangan. Isn't it Kayla's cousin? That Ate Rose she was always mentioning to him? Pinsan daw po siya ni Miss Kayla Enriquez. Okay naman po ang ID, boss. Wait for me. Anya habang inaaninag ang babae sa video pero hindi niya mamukhaan, kaya bababa na lang siya. He has to make sure first. Baka mamaya ay nagpapanggap iyon na pinsan ni Kayla. Mahirap na. Madali lang magpagawa ng ID na peke. Nakatitig sa kanya ang babae sa labas ng main entrance na para bang inaaral ang kanyang muka. Iniabot sa kanya ni Philip ang dalawang ID ng babae na tinignan naman niya kaagad. Tumango siya kaya pinapasok iyon at wala namang alarm ang machine nang tumapat iyon sa scanner. She was cleared from any deadly weapon. Pwede po ba kitang makausap, Mr. Fuentes? Magalang na tanong nito sa kanya habang nasa likuran naman niya si Melo. Nakasuot pa ng uniform ang babae at mukhang taga-restaurant ito dahil may burda na chef's cuisine ang polo shirt nitong suot. Ate Rose! Mula sa likod ay sumigaw si Berna kaya lahat sila'y napatingin. Kumuway lang naman ang babae doon.
Ngayon ay talagang kumpirmado niya na pinsan nga ni Kayla ang kaharap niya. Let's go to my office. Anyaya niya kay Rose na tumango naman at agad na inalayan ni Melo nang siya ay mag-umpisang lumakad. Nararamdaman na niya ang hilo at puyat dahil sa biyahe at kawalan ng sapat na pahinga. He really wants to sleep. Dito na lang po siguro tayo, Mr. Fuentes. Hindi rin po kasi ako magtatagal. Pigil sa kanya ng babae. Sa halip na dumaretso siya sa elevator ay tinumbok ng mga mata niya ang mga upuan malapit sa indoor fountain. He beckoned his hand as he walked towards that area. Hindi na rin naman na siya naupo at ito naman ay hinarap siya. Gusto ko lang pong sabihin ang estado ng pinsan ko ngayon. Dahil alam ko na kayo ang dapat na makaalam. Hindi ko alam kung ano magiging aksyon niyo o paniniwalaan niyo ba. Tumingin ito kay Melo. Go ahead, Rose. Utos niya dahil para nag-aalangan ito sa secretary niya. What about Kayla? Buntis po siya at wala namang ibang ama kung hindi ikaw. Napatanga siya tapos ay napatingin kay Melo. Ito man ay parabang nalaglag ang mga panga na nakatulala sa kanya. Daddy na kayo, sir. Tom, hindi siya nakapagsalita. Hindi pa buo ang kanyang tiwala kay Kayla pero kung usapang buntis at anak, hindi niya tatalikuran iyon. Hindi kahit na kailan. Hindi naman sila nagbalikan ni Bernard pero masipag si Bernard na mangulit at manakit. His jaw clenched upon hearing that. Tumingin siya ng matiim sa babae na nakatingala sa kanya. Isang buwan na po ang tiyan niya at kasasabi lang niya sa akin kagabi. Hindi ko matiis na huwag pumunta rito dahil karapatan ng bata na malaman ko sino ang ama niya. Ayaw niyang ipaalam dahil ayaw niya na ng gulo at magulo pa ang buhay niyo. Pero kung sakali na may iba na kayo, kahit na bata man lang ibigay niyo ng karapatan na magkaroon ng ama. Ulila na ang pinsan ko, walang magulang. Sana hindi matulad sa kanya ang bata, mister. Maluha-luha na sabi na to sa kanya. Of course. He simply replied and nodded. Parang may kung ano sa puso niya ang pumuno. Isang bagay at pakaramdam na hindi niya magawang pangalanan. Wala sa itsura ni Rose ang nagsisinungalin. Mukha rin itong mabait tulad ni Kayla. Kung duda po kayo, pwede kayo magpa-DNA test pagkatapos niyang manganak. Tila ba paghamon iyon sa kanya pero kahit na pagsinungalingan siya ni Kayla, unang beses pa lang, hindi niya magagawang isipin na ang bata ay hindi kanya. Somehow in his heart, he feels that the baby is really his. Why not? He couldn't even pull out his dumb body when he was doing her from the start till the end. She resigned. Tumango ito. Iyon po ang dapat. Pero ngayon na may isang bata na apektado, hindi po pwede na hindi niyo pag-usapan kahit galit kayo sa kanya o hiwalay na kayo. Pasensya na po kayo. Alam kong wala akong karapatan na magsalita sa inyo dahil hindi kayo ordinaryong tao pero nandito po ako bilang nagmamalasakit na pinsan at tiyahin. Hindi niyo naman po siguro pwedeng sabihin na kasalanan ni Kayla na nagpabuntis siya. Hangal po siya na makuha niyo. Kayo ang lalaki at kayo ang mas matanda. Diyos ko. Hindi niya alam kung saan sasakit ang ulo niya. Sa daldal ng babae na kaharap niya o sa sinasabi nitong matanda na siya. Alam naman niya iyon. Bakit naman kailangan pang ipamuka? Nasa Naga City po siya. Sales lady sa Siki. Sa SM. Wala po doong ibang SM. Kung sakaling pupuntahin niyo para man lang kamustahin. Tutuloy na po ako, Mr. Fuentes. Tumango siya. Ipahatid kita sa company driver. Huwag na po. Please, I insist. Anya rito bilang pasasalamat na rin. Tumango ito kaya mabilis na kumilos sa Melo para puntahan ang driver. Inilalayan si Rose na lalaki at siya naman ay nakahabol lang ng tingin. Saka siya napakurap matapos na matulala. Kayla is pregnant and he is now a father. Tumingin siya sa kanyang orasan at kung lilipid siya papuntang Naga ay kaya pa niya. Nag-umpisa siyang humakbang pero halos uminit ang ulo niya nang makita niya si Anne na nagpupumilit na pumasok sa entrance. Nandoon din si Lynch kaya napakunot noo siya. Get off me! Mataray na sabi ni Annalyn kay Philip nang harangin iyon ng matanda. Papasok ako! Gusto ko makausap si Red! Ani naman ni Lynch hanggang sa matanaw siya. Red! Anong Red? And who are you? You're nothing but a stupid whore under my company! Galit na sabi ni Anne sa babae. Both of you, go to hell! Anya sa isip saka naglakad papunta sa exit. Wala siyang pakaalam sa mga ito kahit pa magbardagulan ng mga ito sa harap ng building niya. Lalayas na siya.
Tapos, masayang kumakain si Kayla kasama ang mga bago niyang katrabaho. Pananghalian sa ikalas-2 ng hapon. Ang kanyang una at ikalawang araw ay maganda. Maayos siyang tinanggap ng mga datihang sales lady kasama ang ilan pang bagong hard. Natutuwa siya sa magiliw ng mga kasama niya at nalilibang siya. Siyempre, si Berna pa rin naman ang best friend niya. Wala pa siyang napipisil na maging super close sa mga ito dahil hindi niya alam kung ano mangyayari sa mga darating na araw. Ang ulam niya ay ginataang gulay na langka na may pritong sausage. Binili lang niya ang gulay sa karinderya na nasa tabing bahay ng tiya Hilda niya dahil maaga doon na nagluluto. Pero heto at nakakatatlong subo pa lang siya ay para na siyang naduduwal.